So yun guys, ito yun na yung pinaka-last natin, no? Dito, bago tayo makapag-add roles, ang kailangan lang talaga natin dito is ma-config muna natin yung IPv4 natin dito sa network natin, no? Sa adapter change settings natin. So, click nyo lang yung properties dyan, tapos i-uncheck nyo yung IPv6, tapos yung IPv4, dapat ma-convert natin siya as static. So, mostly, kapag makikita nyo dito yung internet ko, may connection pa, no? Sa may baba, yung logo. So, kapag may connection dito at nag-add roles na kayo, ibig sabihin may mali sa procedure nyo, hindi nyo pa nagagawa tong part na to. So, gawin nyo lang, i-convert nyo as static yung inyong connection, which is ito yung gagawa kayo ng sarili na ninyong IP address. So, ito yung magiging static IP address natin. Yung sa akin kasi ginawa ko 130.10, tas 0.1 and 0.1. Tapos, kukunin nyo lang dito yung default gateway at dyan nyo siya ilalagay din, yung default gateway nung router ninyo. Tapos sa baba, gagayahin nyo lang dito yung IP address na ginawa ninyo sa unahan. So, 130.10 and then 0.1 and 0.1. Okay nyo lang siya dyan. Then, makikita ninyo wala na pong internet yung aking server PC. So, this is the time na pwede na po tayong magawa ng add roles. So, sa paggagawa natin ng add roles, ang ginagawa ko dito, hindi ko lahat ini-install lahat ng roles. So, una ko lang ini-install dito is yung sa domain natin, yung DDS, yung ADDS. Okay. So, yung pangalawang box. So, checkan mo lang yan, yung Active Directory Domain Service. Then, yan muna yung ini-install ko. It's up to you naman kung paanong process na balak mong gawin sa style mo. Sa akin, ganito yung style na ginagawa ko. So, hindi ko na rin yan checkan kasi nga kusa naman na to magre-restart later. So, ito lang muna yung uno-una ko. And then after neto, pag nag-restart yung PC, saka ulit ako magko-config or maglalagay ng additional mga add roles. So dito, medyo matagal lang to guys. Kailangan nyo lang antayin na matapos na ma-install yung role na inad ninyo. So, sa last part kasi na to, ito yung madalas marami tayong error na nakukuha or na dito tayo nakakakuha ng block. And supposed to be kasi kaya naman nangyayari yun dahil nga sa mali yung process na ginagawa natin. May mga process na inuuna natin na instead dapat na meron muna. So ayan, nakikita ninyo nagkaroon ng yellow triangle dun sa may plug, which is yan na yung kailangan na natin i-config. Maglalagay na tayo ng domain localhost server natin. So ikaw kung ano yung gusto mong ilagay dito, yun yung pwede mong ilagay. Sa akin nilagay ko markystudio.net pero papalitan ko ng .local yan. So, yun nga, kaya nagkakaroon tayo ng mga errors kasi may mga configuration tayo na nakiklik or nagagawa na dapat hindi muna yun yung dapat natin gawin. Okay, yung mga nababypass or nauuna natin gawin na dapat step by step pala siya yung procedure. So, kailangan alam natin yung procedure step by step para maiwasan natin yung mga error conflict na ma-encounter natin na future. So, ayan, yung password, kagaya na lang sa password, kapag ka may may misspell na na-type mo dyan or accidentally na-type na napindot ng daliri mo, may kakaroon ka na ng conflict kapag pa lang, no? Kapag login mo pa lang, kapag nag-restart yung server mo, yung typong ilalagin mo siya ulit, ang nangyari, hindi mo na siya malagin kasi nga mali yung password na nagawa mo. So, ginagawa nating solusyon dito is using Notepad. Then, copy-paste mo na lang yung ginawa mong password. At the same time, nakikita mo na tama yung spell na type mo. As dito, maglo-loading, antayin mo lang. Tapos, next na lang tayo dito. So, next lang. Ayan dyan guys, makikita ninyo parang may ginakalikot ako dito. Bala ko kasi siyang i-change location ng pag-i-installan, pero yung default kasi dito drive C and wala naman akong makita na pwede kong paglipatan dahil nga nawawala yung ibang drive ko.
hindi ko siya makita dyan. So, inas-is ko na lang siya dyan. So, as-is nyo na lang din siya dyan, guys, no? Ang ano lang natin dito, step by step nyo lang. Huwag yung pagsasabayin talaga, lalo na kung hindi naman kaya ng PC nyo. Pero kung kaya, goods lang naman, no? Kapag sasabayin nyo yung client at saka server. Pero kapag hindi kaya ng PC nyo, step by step, one by one lang para at least kahit papaano makausad kayo. Kasi mas mapapatagal kayo kapag bumigat talaga yung PC nyo. So, ayun. So ngayon, yan diretso ko na yan. Pwede nyo yung i-skip tong part na to kasi wala naman to. Mali, imagine naghahanap lang ako ng pag yun nga, i-installan ng storages dito. Pero wag nyo nang gawin yun kasi nga baka magkaroon lang ng conflict kapag ginawa nyo yun. So, i-next na natin to. Dire-diretso lang natin. Ayan. So, next. Hanggang sa makarating kayo dito sa may prerequisite, ano yan? Ang tawag dyan, prerequisite check, prerequisite. Nabubulol kasi ako dyan eh. So, nabubulol nga dyan. Dapat ganito yung itsura yan, guys. Wala kayong makikitang error dyan na kulay red na no. Kailangan dilaw yan and then may green sa baba para okay siya. So, bibigyan ko kayo ng idea kung paano na minsan, di ba may na-encounter tayo dyan. May encounter kasi ako dyan nung first try ko. Nag-red siya and nagkaroon ng error. Yun pala, may naklik ako na instead na yung pangalawa yung i-click ko na box, naklik ko yung first box. So, pagka naklik mo yung first black box at na-install mo yun, ganun yung mangyayari. So, it means dapat ma-config muna yung unang box na na-click mo pero di naman natin alam kung paano i-config yun. Dapat hindi siya maklik talaga. Second box lang yung makiklik natin which is yung ADDS. So, ito na nga yan, yung paggagawa ng domain. So, antayin lang natin to hanggang matapos. So, yun no guys, good luck sa assessment natin. So, ito, pre-white space lang kasi naglo-loading. May maidaldal lang ako rito para hindi naman boring yung video. And, magdire-diretso lang din na may makuha pa rin kayo na at least kahit papaano guidance lang din, no? Kasi kahit pa ako, pareho naman tayo, nag-aaral pa rin tayo dito. At sinishare ko lang naman dito kung ano yung style or way kung paano ko na-accomplish yung magawa itong COC3 na to, no? Yung part na to. So, dito okay na siya. Automatic naman, sabi ko sa inyo kahit hindi ko i-click yung doon, automatic magre-restart siya kapag naggawa ng domain. So, antayin lang natin ito ma-open. So, yun guys, no, gusto ko kasi lahat tayo makakuha ng NC2 na certificate. So, hindi mangyayari yun kung lahat tayo ay hindi naiintindihan yung bagay na ginagawa natin. That's why I deeply ganito ako magturo dito para at least kahit papaano yung yung emotion ninyo dun sa pinag-aaralan ninyo is mas lumalim, hindi lang yung mababaw na true follow lang tayo sa guide kung ano yung instruction, sunod lang. Ang gusto kong mangyari is yung core foundation nung nalalaman ninyo is nakabaon na kaagad dyan sa utak nyo. Hindi siya yung mababaw lang na kapag hindi mo na siya ginawa, wala na ulit. So, yun lang yung purpose kung bakit ganito ako magturo and hopefully magets nyo. And mas hopefully na-achieve ko kung paano yung gusto kong ma-deliver na pagtuturo sa inyo. So, yun. And mostly procedure talaga yung tinuturo ko dito. So, ayan na, nag-add roles na ulit ako guys, no? Sabi ko nga sa inyo, after nun ma-restart, doon ko na ipoproceed na yung add roles, which is yung mga i-add natin ng DHCP, DNS, automatic naman na yung DNS, naka-check na yan. Tapos yung sa file, ito nga siya, ADDS active domain, yung una ko. Then dito na inad ko na yung DHCP. Yung DNS automatic na yan, naka-check na yan. Tapos yung file resource manager, Windows Search Services, and Windows Server Backup. And actually, kung may nakalimutan pa ako dito, pwede nyo naman i-guide sa akin kasi ito lang yung natandaan ko na nagwo-work sa akin na pinaka core na kailangan dito sa ginagawa natin na yung naturo lang sa akin na demonstrate sa akin doon. Pero mostly may nasa guide naman na
may mga dapat pa i-add, pero yung nagwo-work talaga totally naka foundation, ito yung mga bagay na yon. So ito yung gusto kong malaman ninyo, kung ano yung mga purpose ng mga bagay na ina-add na ito, ano ba to. So mostly yung pinaka-importante lang naman dyan yung domain, yung DNS at saka yung DHCP. So yun yung mga bagay na yun. Tapos yung pag-a-add nung sa file resource manager, yan yung mga bagay na kailangan natin. So later on, pag-uusapan natin yan, papakita ko sa inyo kung ano yung mga purpose nila. So ano yung gamit nila and bakit kailangan yung mga roles na yun dito sa paggagawa natin ng domain server or local host static server natin, no. So ito lang yung matagal guys, yung paglo-loading medyo kailangan lang talaga natin pagtiyagaan, antayan. And after all naman, pag natapos na siya, dire-diretso na tayo. So ito yung kailangan mong gawin sa DHCP, kailangan i-commit mo to, wag mong kakalimutan, no. Importante after mo mag-add roles, yan agad yung una mong gawin. Hanggat may nakikita kang yellow triangle dyan sa flag na yan, ibig sabihin may mayroon ka pang hindi na i-config doon na kailangan mo i-config. So ngayon, natapos ko na yan, proceed na tayo sa DNS. After nun, nakapag-commit ka, DNS na yung sunod mong gagawin. Ano ba yung DNS? Mostly ito yung sa domain na ginawa natin. Dito natin siya i-configure naman. So follow through mo lang kung ano yung mga clinic ko dito, sundan mo lang. Then dito sa network ID, ang ilalagay lang natin dito is yung IP address natin dito na ginawa. So punta ka lang ng CMD and IP config ko lang dyan, tapos tingnan mo kung ano yung ginawa mong IP address dito. So ito yung magiging static natin, yung ginawa mong static IP address guys, which is yung IPv4 mo, lagay mo lang siya dyan. Yung tatlo lang naman yun yung kailangan dito, yung 130, tapos yung 10, yan yung ginawa ko kasi, and then 1, then yung last naman na octet yan, wala na yun, hindi na kailangan. Tapos i-click mo lang, select mo lang yung last dot doon, saka mo next. After nun, okay na siya. And then dito sa reverse lookup, yung nagawa mo nga na server IP address doon, i-click mo lang din yun, right click, tapos sundan mo lang ulit tong video na to kung ano yung mga click natin. Yan, okay. Tapos i-drop down mo lang dyan, click mo yung PC server, yung PC server PC, yung pangalan ng PC. And then ayun, dapat lalabas na yan dito sa server PC mo. Sa NS lookup, pag rin-click mo, punta ka, dapat ganyan yung kalalabasan niya. So kapag hindi ganyan yan, ibig sabihin may mali sa configuration mo, no, or hindi mo pa nagawa yung IPv4 doon sa adapter settings natin. So dapat magawa mo siya yung una, no, yung una dito sa video na to, kung ano yung ginawa ko, dapat nagawa mo na yon. So ito naman, magiging red yan dyan, dapat naka-green yan, yung sa DHCP mo. Magiging red yan kapag hindi mo nagawa yung commit na sinabi ko kaganina dito sa bago ako nag-DNS, dapat nakapag-commit kayo. So ayan, then follow through mo lang ulit kung ano yung mga clinic natin dito, which is nag-add scope lang tayo, tapos ilagay mo lang dyan kung test the student or students. Sa akin nilagay ko lang is students. Tapos ito na yung pinaka yung sa IP address natin, no, yung ginawa 130, tapos 10.1, tapos yung last octet dito, yung kung ano yung sunod na PC na magiging IP address na given na ibibigay sa kanya, na ibabato sa kanya. So ito naman yung last na yung total, alam ko yung total connections ng magiging pagkakaintindi ko yung total ng connections ng PC, kung ilang clients yung makaka-connect doon sa local server natin, yung local host server natin. So eto dito naman yung gateway na, yung default, kung ano yung default gateway ng router mo. So since hindi nga natin na-config yung router natin dito, hindi natin magagawa, okay naman yon kasi basic na lang talaga siya gawin actually, no? Hindi mo na kailangan mahirapan doon, and pwede naman natin ma-practice na yun doon sa school. Kung importante ito, sundan mo lang tong process na to na nandito. So ayan, okay na siya. Okay na tayo dito guys, wala na tayong may gagawin pa ba ito, wait lang
So, ayan, okay na to tayo dito. Wala na tayong gagawin dyan. Pwede mo nang i-close to. So, yun lang naman yung configuration dyan sa DHCP. And then, next na tayo sa, file server resource manager. So, hindi, wait lang doon. Sa group, muna. Sa group policy, which is itong sa forest nga. So, yung Marquez Studios at local, yung forest niya, punta ka lang ng domain, tapos yung local host na ginawa mo. Then, right-click mo lang yan dyan, guys. So, tapos, click mo lang yung new. Yan, click mo siya, right-click. Ay, hindi. Create GPO pala to. Sorry. So, ayun, actually, hindi ko siya kabisado, guys, no? Makikita nyo rito, naglilito dito ako. Pero in a way na kapag nandun ako sa process, sinasabi ko sa inyo na ina-process kapag ginagawa mo siya, nakikita mo na yung ito wala rin akong guide yung ginagawa ko siya. Nakikita ko na yung step by step procedure niya. Kumbaga nagli-link and listed na siya na ito yung next kong gagawin, ito yung next kong gagawin. Dahil nga meron ng kahit papaano deep core dun sa utak ko ng process na yun na ginawa ko siya kasi nga paulit-ulit ko siyang ginawa and nakakailang ulit na. Actually ito pang ko lang to, pangatlo ko na siyang try na nag-work na siya sa akin. So ayan, sundan mo lang siya, okay na siya. And then balik tayo dito sa policy, and then click mo lang yung Windows settings dito. Then sa folder redirection, ito na yung purpose ng pagpupuntahan ng mga data ng mga users natin. Yung bawat users na ko-connect doon sa local host natin, dito sa server natin, is lahat ng mga actions or mga ginagawa nila is dito mababato. Dito mababato sa folder natin yung mga actions or nila, mga activities na ginagawa nila dun sa PC na yan, no? Monitor natin sila through this one. Ito yung pinaka kailangan mong gawin. So before that, para mangyari yan, kailangan meron ka munang drive D kasi dito natin ilalagay yung directory natin doon kung saan mababato siya. Kung wala ka pang drive D dyan, type mo lang yung create, tapos create and format hard disk flat partitions. So kapag ayan ay nagkaroon ng error na ganito, so always remember, binibigay ko sa inyo yung error para at least magkaroon kayo ng idea paano ninyo susolusyonan yun kapag na-encounter nyo siya. So punta ka lang, Windows R, and then type mo lang yung disk.misc. So ito na siya, lalabas na to. Then paglabas nito, yan, click mo lang yan. Ayan. Tapos, depende dyan. So, since occupied yung drive D ko, drive E yung gagamitin ko dito. So, dyan ko siya i-store yung pinaka magiging database ng aking server. So, ngayon, since meron na tayong new volume dito, nakita nyo may bagong drive disk D tayo. Chinek ko lang tong CD drive. And ayan, mag-new folder lang ako dito, guys, which is type ko lang dyan is user, and then sa loob niyan lalagay ko lang is new folder ulit, students. So itong students folder na to, gagawin lang natin shareable yung folder na yan. So sa sharing, punta ka, tapos advanced sharing, click mo lang yung advanced sharing, tapos check mo lang yan. After nyan, sa may permissions, click mo lang yung everyone, tapos dapat naka-allow all yan, yung full control, apply okay, tapos click mo lang yung second dito, and tapos okay, tapos yan, naka-allow din dapat lahat, apply okay mo lang din, then okay. Tapos sa sharing naman, gagawin lang natin is i-delete lang natin tong administrator na to, tapos yung everyone i-add mo, click mo yung administrator, remove. Yung everyone i-change naman natin siya ng read and write. Then yan, meron na tayong file directory, no?
So, ayan yung i-copy natin and yun yung ipipaste natin dito sa mga directory natin na gusto nating i-monitor dun sa bawat users PC na yon, kung ano yung ginagawa nila, mga pinagkakalikot nila sa desktop nila, ano ba yung mga pinaglalagay nila dun sa desktop nila, ano yung mga dina-download nila. So, dito natin yan makikita dyan sa mga ginawa nating file directory na yan, yung folder na yan, dun mababato lahat yon. So, ayan, check mo lang yan, yung grant, tapos apply yes, okay, and then dapat naka-basic siya. Yan, okay mo na yan. Tapos ganun ulit kung ano yung sa pictures, documents, so on, kung ano-ano yung mga gusto mong ma-monitor sa kanya dyan. So, ulit na lang yung process dyan, guys, no? Yan, pag may mga error, ibig sabihin hindi mo pa nalagay yung path, ilagay mo lang yung path, and then yun, and check mo lang yun kung na-uncheck na, okay na. Yan lang ulit. Yan, so downloads, basic, paste the directory, and then settings, uncheck the grant, apply yes, and then okay. Then yun na yun, hanggang sa matapos na kung ano na yung mga na-config mo, okay na yun. So ayan, chine-check ko lang diyan kung ano pa yung mga gusto kong ano diyan, yung sa search. Ganun ulit, paste, browse, and check the grant, apply, yes, and then okay. Properties, okay, ayun na siya. Then yun, pwede mo nang i-ex yan. Yun yung purpose na itong server manager na to, no? Dapat yun nga, sinasabi ko, dapat bawat roles doon alam natin kung ano yung mga purpose nila. So yung group policy management is all about the directory nung mga activities na gagawin ng mga users. So ngayon, ito naman yung roles na gagalawin natin. So server, ano ba to? Wait lang So, active domain and users. So, ito naman, active domain and users and computer. So, ano ba yung purpose netong roles na to? Ano yung configuration dito? So, mostly dito na tayo gagawa ng users account. So, sundan mo lang kung ano yung process na ginagawa ko dyan. Create lang ako ng new and then users. Dito na ako magagawa ng every users na gusto kong i-add sa network ko. Gagawa ko sila ng user account. So, alam niyo sa mga computer shop, di ba? Minsan may mga ganyan. Bibigyan ka ng user account para ma-access mo yung PC na yon. So, this is the way kung ano ata yung ginagawa nila. Ito yung paraan na yon. So, then password. Yan. Ayan. So, kasi guys, kung susundan lang natin kung ano yung guide instruction na pinapanood natin or yung notes na sinasabi sa atin without knowing it, yung purpose ng mga bagay na yan, magpapaulit-ulit ka na lang na kahit anong gawin mo susunod, pagpasok mo ganun ulit, mental block ka pa rin kung ano yung process na gagawin mo kasi nga hindi mo siya na-analyze, hindi mo siya naiintindihan. Unlike kapag ganito, iniintindi mo kung bawat roles dito, ang directory, ano yung purpose nito, bakit anong kailangan, ba't ka gagawin yan, maiintindihan mo siya. So, sundan mo lang kung ano yung mga kiniklik ko dito and then masusundan mo na siya. So, nangyari kasi dito guys, nakita nyo na ilabas siya. Dapat doon ako nag-add user sa loob ng managed services, no? Since doon ko siya nailagay sa labas, pinasok ko lang siya doon, drinag ko lang siya doon pa loob. So, ngayon, sa group policy, sa taas nun, ano ba yun? File server, magki-create lang tayo dito ng file screen. Tapos, create file. Then, browse mo lang to. And then, down, new folder, new volume. Ito yung ginawa mong directory guys. So, ganun lang din dito.
ito naman ang purpose nito, yung user kapag ka nag-login dito dun sa file directory, dun siya masisave, dun sila mapupunta, no, yung bawat users na magla-login, no, doon sa localhost na yun, dun sa file directory natin na yun tawag nun, masisave. So kapag hindi natin na-configure na maayos yun, hindi mo makikita yung user na kapag nag-login na siya dun sa account. So for example, may user na nag-login na, tapos dapat supposed to be makikita mo na kung sino yung user na nag-login, nag-connect doon sa account mo na yun, ay sa localhost server natin na to. Pagka mali yung ginawa natin doon, hindi natin siya makikita. So dito ginagawa ko na lang is disable and enable lang tayo dito para ma-update yung ating domain server dito, yung natin, internet. Dapat naka-local na siya, which is yan, yung markystudio.net. Tapos mag-IP config all lang ako dito para makita ko na okay na siya. So dito server PC po itong ginagawa natin dito, yung IP config ko. Makikita mo na meron na tayong local domain host diyan, no, na server. Ngayon sa sa PC natin, sa client PC natin, kapag ka nag-IP config all tayo dito, dapat makita natin yon. Since naka DHCP tayo, dapat automatic na magko-connect to kapag ka disable and enable natin siya. Ayan, automatic na siyang nag-connect. So it means yung DHCP ko nag-work siya ng tama. Then pag nag-IP config ako dito, then all, nakikita mo na nakakonect na nga siya doon sa ating local server na ginawa, yung host. So okay na siya dyan. And then ang gagawin ko is magla-login na ako, which is sysdm.cpl. Lalagin ko na yung user na ginawa ko dito, which is si Marky. So copy paste ko na lang tong domain na ginawa ko, tapos delete ko lang dito yung space. Tingnan mo lang kung may mga space, then okay mo lang, tapos login mo na yung username na ginawa mo. So Marky yung ginawa ko, login ko lang, and then type ko lang yung password na ginawa ko din dito. Then dapat lalabas yan is welcome, wala ka ng error na makikuha. Kapag ka may error dyan, ibig sabihin hindi ka pa rin nakakonect doon sa local server na ginawa mo. So ayun, then magre-restart na yung PC and so on. Dapat pag nag-open to, makikita nga natin yung username na ginawa natin doon sa file directory na ginawa natin kanina sa server PC natin, which is yung user and student. Naalala ninyo, di ba, gumawa ako ng drive, yung new volume E, since meron na nga tayong D. Tapos nagawa ako ng folder doon na user and students. Dapat doon papasok yung pangalan na user na ginawa natin. Pero dito sa video natin, hindi ninyo makikita yan, hindi siya papasok kasi may error akong ginawa dito na ito troubleshoot din natin. Bakit ko sinasadya na ganun? Para alam mo kung paano mo siya ito troubleshoot. Pero yung last part kasi dito hindi na nakuha, na cut yung video ko. Pero so on, kapag inopen mo ulit siya, dapat lalabas na yung pangalan doon. And nakikita mo dito, nag-open na yung ating client PC. Pupunta ngayon ako dito sa server PC ko. And then i-check ko ngayon dito yung yung part. Ito yung sa troubleshoot, no. Yung sa file screen, right click, dapat nag-create ako dito, yung pangalawa sa baba. I-click ko yon, tapos pinag-check ko dapat tong mga to. Ayan. And then yung second na yan, click mo lang yan, then okay mo na siya. Then yes. So supposed to be, dapat mangyayari yan kapag nagpunta ka sa iyong client PC, and then pag relogin mo ulit dyan, okay, magsiswitch account lang ako.
dapat lalabas na dun sa file directory yung pangalan ng user na ginawa ko. So, dito na lang yung video kasi nag-cut na to guys. Di ko na mapapakita yung final result. Pero dapat sa iyo, makita mo yung final result. Punta ka lang ng server PC mo, then punta ka dun sa directory na ginawa mo, dapat makikita mo na yung pangalan doon. And so on, then yun na yan.